Magandang umaga sa inyo lahat. Panibagong araw, panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago yan, maaari bang tumayo ang lahat para sa panalangin? Pangunahan ang panalangin, Binibining Alvaro. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Muli, magandang umaga, Grade 11 St. Martin. Bago kayo magsiupo, maaari bang pakiayos muna ang hanay ng inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat na nasa sahig? Maraming salamat. Kamusta naman kayo, class? Ayos lang po kami, ma'am. Mabuti at nasa maayos kayong kalagayan. Ngayong araw ay mayroon na naman tayong bagong paksa na tatalakayin. Pero bago yan, nais ko munang basahin nyo ang ating alituntunin sa klase. Maaari mo bang basahin, Binibining Bashir? Mga alituntunin sa klase, makinig sa guro habang nagsasalita. Kung may tanong o sasagot sa tanong, dapat ipataas ang kanang kamay at nakangiti. Makiisa at makisali sa mga aktibidad na ibibigay ng guro at magbigay ng respeto sa bawat isa. Kung malinaw na sa inyo, ay magbalik-aral muna tayo. Kahapon ay tinalakay natin ang iba't ibang gamit ng wika sa lipunan. Ano-ano ulit ang mga gamit ng wika sa lipunan? Pang-instrumental, pang-regulatoryo, pang-imahinasyon. Mahusay! Tama! Batid kong naaalala pa ninyo ang ating tinalakay nung nakaraang pagkikita. Bago tayo magpatuloy sa susunod na paksa na ating tatalakayin, ay magkakaroon muna tayo ng isang laro nang sa ganoon ay mayroon kayong ideya sa susunod na paksang ating tatalakayin. Tatawagin natin ang larong ito na Link It Up Challenge. Handa na bang lahat? Kung handa na ang lahat, ay narito ang panuto sa ating palaro ngayon. Una ay ipapangkat ko kayo sa 3 pangkat. Unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Magkakaroon ng larawan at talata na may mga nawawalang salita. Ang gagawin nyo ay pabilisan kayo sa pagpuno ng mga nawawalang salita sa talata, gamit ang mga kahon na pagpipilian sa baba. Ang unang grupong makakakumpleto ng talata ay sisigaw ang Link It Up at siya ang panalo. Maliwanag ba? Makikita ito sa sagot ng inyong mga kaklase na si James ay papunta sa bahay ng kanyang lola. Dito, ang sagot nila ay subalit, umulan ng malakas. At ang sagot nila dito ay kaya. Siya ay nakarating ng hindi nababasa. Habang naglalakad, napansin niya ang mga bulaklak na namumukadkad sa kanto. Tuwang-tuwa siya dahil nakita niyang maganda ang kanyang dinadaanan. Ang sagot nila ay sapagkat ang mga halaman ay umuusbong sa kabila ng masamang panahon. At ang nanalo sa ating laro ngayon ay ang pangatlong pangkat. Bigyan natin sila ng palakpak. Batay sa ginawa natin kanina, ano sa palagay ninyo ang tatalakay natin ngayong araw? Cohesive device po, ma'am. Tama! Ngayong araw ay kikilalanin natin kung ano ang cohesive device. Pero bago yan, narito muna ang ating layunin sa klase. Pagkatapos ng 45 minutong talakayan, 75% ng mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang kahulugan at ang gamit na cohesive device sa mga pangungusap. Na isusulat ng wasto ang mga pangungusap gamit ang angkop na cohesive device. Napapahalagahan ang mga cohesive device para sa maayos na pakikipag-usap o daloy ng kwento. Sa puntong ito ay tatalakayin na natin kung ano ang cohesive device. Handa na ba kayong makinig, class? Kung gayon, ano nga ulit ang cohesive device batay sa sagot ni Melissa? Batay po sa sagot ni Melissa, ito po'y pang-ugnay. Salamat, Fred Bros. Ano naman kaya ang gamit ng cohesive device? Ito po'y pang-ugnay para maging maayos po ang daloy ng isang kwento o pangungusap. Magaling, G! Ang cohesive device, ito yung mga salitang ginagamit upang maging maayos at malinaw ang daloy ng kwento, pahayag at gamit sa pangungusap na may pagkakaugnayan. Katulad ng sagot ng inyong mga kaklase, ang cohesive device ay mga pang-ugnay na mga salita kung saan maraming gamit ng pagpapaliwanag sa pagbibigay halimbawa sa mga gamit ng wika sa lipunan.
Narito ang iba't ibang gamit ng cohesive device bilang pang-ugnay. Una na rito ay ang pagpapahayag ng pagdaragdag na madalas nating makikita sa unahan ng pangungusap, bagamat makikita rin natin sa gitna ng pangungusap bilang pang-ugnay sa dalawang sugnay. Ang mga pandaragdag na pahayag ay halimbawa nito ay ang ganoon din, gayon din, at saka bilang karagdagan, dagdag pa rito, iyan, riyan, roon, at pati na. Halimbawa, bilang paghahanda sa papaparating na bagyo, ang lahat ay pinag-iingat. Dagdag pa rito ang pagsunod ng mga tagubilin ng ilang ahensya ng pamahalaan ay dapat maunawaan. Saan dyan ang cohesive device na pagpapahayag ng pagdaragdag? Zaira, Dagdag pa rito. tumpak Zaira, maraming salamat. Palakpakan natin si Zaira class. Ang ginamit na cohesive device sa pangungusap ay dagdag pa rito. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang halimbawa. Mabait na bata si Angela. Gayon din ang kanyang kapatid na si Angelo. Saan dyan ang cohesive device na pagpapahayag? Hen? Gayon din po, ma'am. Tama! Ang ginamit na cohesive device na pagpapahayag ay gayon din, mahusay. Ngayon, kayo naman ang magbigay ng halimbawa ng cohesive device na nagpapahayag ng pagdaragdag. Napakagaling na rin sa iyon ay isang cohesive device na pagdaragdag dahil sa salitang bilang karagdagan. Ngayon naman, dumako muna naman tayo sa pangalawang gamit ng cohesive device. Pakibasa niya. Maraming salamat, Ninya. Ang pangalawang gamit ng cohesive device ay ang pagpapahayag ng dahilan na resulta ng isang pangyayari o kaganapan. Mga pagpapahayag na dahilan ng resulta ay halimbawa nito ay ang kaya, kaya naman, dahil sa, mga, kay, kina, sapagkat, at bunga nito. Halimbawa, nag-aral siya ng mabuti, kaya malaki ang nakuha niyang score sa pasulit. Saan dyan ang cohesive device ng pagpapahayag ng dahilan, Candy? Magaling! Ang ginamit na cohesive device ng pagpapahayag ng dahilan ay ang salitang kaya. Ang pangalawang halimbawa naman ay pinapaaral kayo ng inyong mga magulang ngayon sapagkat ayaw nilang matulad kayo sa kanila na walang pinag-aralan at naghihirap sa buhay. Saan dyan ang cohesive device ng pagpapahayag ng dahilan, JR? Tumpak. Ang ginamit na cohesive device ng pagpapahayag ng dahilan ay sapag. Maaari ka bang makapagbigay ng halimbawa ng pangungusap gamit ang cohesive device ng pagpapahayag ng dahilan? Jude? Magaling, Jude. Tunay ngang nakikinig ka talaga sa ating takalakayan. Ngayon naman, ay dumako na tayo sa pangatlong gamit ng cohesive device. Pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat, class. Ang pangatlong gamit ng cohesive device ay ang pagpapahayag ng taliwasan, salangutan o contrast. Ang pagpapahayag ay tulad ng mga salitang pero, ngunit, sa halip, kahit na. Halimbawa nito ay, gusto ko magtrabaho sa Saudi kasi mataas ang sahod, ngunit ayoko namang malayo sa aking pamilya. Maari ka bang pumunta sa harapan at salangguhitan ang cohesive device na pangungusap, Ivan? Maraming salamat po, Ivan. Magaling! Ang ginamit na salita na pagsalungat o cohesive device na pagsalungat ay ang salitang ngunit. Ngayon naman, magbigay ka ng halimbawa, Lendi, ng cohesive device na pagpapahayag ng taliwasan, salungatan o contrast. Maraming salamat, Lendi. Batay sa halimbawa ni Lendi, saan doon ang cohesive device, Maureen? Tama ba iyon, John Ray? Kung gayon, bigyan natin ng palakpak sina Lendi at Maureen dahil nauunawaan talaga nila kung ano ang cohesive device ng pagpapahayag ng taliwasan, salungatan o contrast. Malinaw na ba sa inyo, class, kung ano ang cohesive device at ang tatlong gamit ng cohesive device na ating tinalakay ngayon? Kung gayon, ano-ano ulit ang iba't ibang gamit ng mga cohesive device? Pagpapahayag ng pagdaragdag, pagpapahayag ng dahilan, at pagpapahayag po ng contrast, ma'am. Magaling, Cerilo!
Kung gayon, maaari ka bang magbigay ng halimbawa na gamit ang cohesive device na pagpapahayag ng pagdaragdag? Magaling, Vanessa! Bakit nga ulit iyon naging cohesive device na pagpapahayag ng pagdaragdag, Myrel? Magaling, Myrel! Yung lahat, class, nakikinig talaga kayo sa ating talakayan ngayon. Ngunit bago tayo dumako sa pangkatang gawain, ano naman kaya ang gamit ng cohesive device sa pangungusap? Hindi siya naglaro sa labas. Sa halip, nanatili siya sa bahay at nag-aral. Tama! Mahusay, Margie! Magaling ang inyong mga sagot. Talaga namang lubusan niyong naiintindihan ang ating naging talakayan ngayong araw. Batid kong naiintindihan at naunawaan na ninyo kung ano ang cohesive device at iba't ibang gamit nito. Kaya naman, ngayong araw, ipapangkat ko kayo sa dalawa. Narito ang ating panuto. Ngayon, maaari nyo nang simulan. Tapos na ba? Maaari mo bang irepresenta unang pangkat ng inyong ginawa? Magaling! Maaari ba nating palakpakan ang unang pangkat? Pangalawang pangkat? Napakahusay nyo, class. Ngunit, base sa inyong presentasyon, ang nanalo sa ating pangkatang gawain ngayong araw ay ang pangalawang pangkat. Maaari bang bigyan natin sila ng palakpak? Malinaw na ba sa inyo, class, kung ano ang cohesive device? Kung ngayon ay dumako na tayo sa ating pasulit sa araw na ito. Bago tayo dumako sa ating pasulit ngayong araw, nais ko muna kayong tanungin ng isang tanong. Bakit mahalaga ang gamitin ang cohesive device? Binibining Layen, mahusay Layen, at maraming salamat sa iyong sagot. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pasulit sa araw na ito. Ang panuto ay isulat muli ang mga sumusunod na pangungusap sa sagutang papel at punan ang patlang ng mga angkop na cohesive device at salunggihitan ito sa iyong sagot. Malinaw ba, class? Ngayon ay magsimula na kayo. Tapos na ba? Ipasa ang papel sa harapan. 1, 2, 3. Nandito na ba ang lahat ng papel? Kung gayon, ay wala na akong tatanggapin na papel. Bago tayo magsiuwi ngayong araw, ay narito ang inyong takdang aralin sa araw na ito. Maaari niyo bang masahin ng sabay-sabay? Magsaliksik na iba pang gamit ng cohesive device at magbigay ng 3 halimbawa sa bawat gamit nito. Isulat sa isang kalahating papel at isumite ito sa Lunes. Malinaw ba, class? Ngayon, ay maaari bang magsitayo ang lahat? Paalam na sa inyong lahat, class.